Tapos add sign. Pagpalagay natin ang gawin na lang natin poste, pare-pareho na lang muna. Kasi may mga building na iba-iba yung laki ng poste doon sa kabila. Column 1, column 2, column 3, column 4. Pero ang gawin natin para mas madali, the same na lang lahat ng poste, pare-pareho ang laki niya at saka yung height niya. So pagpalagay natin mga 1.5 by 1.5. Okay. Ito yung footing. Yung poste naman natin, magawa tayo po dito ng 0.25 by 0.25. Yan yung poste natin. Tapos, paano siya ilalagay? May mga, ano natin ilalagay dito sa gitna? May Line. Mga, line, no? Okay, pwede natin lagyan ng line. Ganyan. May mga iba't ibang diskarte. Yan, gagawa ng line. Tapos, i-move. Kunin. Tapos, kunin ang gitna. Ito, pwede kong i-move. No? Move. Yan. Move. Yan. Diba? Pwede yung ganon. Meron naman mga diskarte na ganon, ganito, kahit hindi na maglagay ng line. I-move mo siya, kunin mo sa gitna, tapos ilalagay mo dito. Ibig sabihin, ito yung gitna. Then, kukunin mo siya, ilalagay mo na naman dyan. Bila. Move mo na naman dito, ilalagay mo sa gitna. Dami mga diskarte. Depende na lang kung ano yung gagawin ninyo. Meron namang lalagyan ng line dito. Halimbawa, yung dito pa. Lalagyan din ng line. Tapos i-move, kukunin sa gitna. Lalagay doon. Okay. Ako, na ano ako dito sa kay nagtatanong talaga siya. Kahit gabi, alam ko nag-auto ka dito eh. Kasi marami siyang mga tanong. So, doon pa lang sa mga question niya, alam ko na nag-AutoCAD siya. Si Jakaria. Ito naman, send sa akin ng video na nag-AutoCAD. So, nakaka-proud ba yung mga ganon na nagpapacheck ng mga kanilang mga outputs? Mag-send ako mamaya. Basta AutoCAD lang ha. Okay. So, ito yung ito na, alam niyo na kung ano itong dalawang rectangle na ito, no? Yes, sir. Okay. Ngayon, so, meron siyang measurement na 1.5 by 1.5. Tapos, ang poste niya, 0.25 by 0.25. So, para ayaw natin may ano ito, pwede natin itong i-move dyan sa labas. Yan, click lang, pinutin lang. So, para alam naman natin na nakatutok na yan dyan. Wala namang ibang measurement dyan. Kundi ang pinapakita lang yan yung poste. Yan. Okay. So, ang measurement na to, ang pinapakita lang dyan, yung measurement ng footing, tsaka yung poste. Hindi pa niya pinapakita dyan kung ilan ang dami ng bakal niya. Okay. Ang gagawin natin, meron tayong tinatawag na safety covering na 3 inches. So ito, offset natin ng 0.075. Kasi ang 1 inch is ang equivalent niya sa meter ay 0.025. So kung tatlong 3 inches, so tatlong 0.025, ibig sabihin 0.075. So, tapon natin sa loob. Yan yung bakal sa loob. Yung bakal sa loob ng footing. Dito. Tapos, i-explode natin yan. And, ang ginagawa ko, tinatanggal ko yan. Yan. Yun. Kaya in-offset ko itong box na to, sa loob para isang tapon lang sila. Pare-pareho ng measurement. Okay, ang gagawin ko, tatanggalin ko rin to. Tapos mag-offset ako ng 0.05.
Yan, 0.05. Or pwede rin offset 0.025. 1 inch. Yan. Tapos, i-fillet ko siya. Fillet. Para maging curve. Tapos ito, tatapon ko siya dito. Tapos itong curve niya, pati ito, i-mirror ko na lang para mag-i-equal siya dito sa kabila. Di ba? Okay. Ngayon, gusto ko kopyahin papunta dito. Pwede niyo i-mirror. MI. Yan, i-select niyo yan. Tapos, pindot kayo dito. Tapos, diagonal. O ganyan. Yan, yan. Automatic siya, no? Ang nakasanayan natin, ang mirror, Sa gitna. sa gitna, gagayahin niya rin yun. Di ba? Ang ginawa ko kanina mirror, bakit siya nagtayo? Kasi diagonal. Nag-click ako doon, papunta dito. So may mga mirror na ganun, depende sa anong. O ngayon, nakuha ko na yung mayroon ng bakal dito sa gilid, mayroon na rin bakal dito. So para magkaharapan, imi-mirror ko itong bakal na to. Yan, para meron din siya dito sa kabila. Yan, mirror. Baba. Para dun sa baba. Okay. So, ilan ba yung distance ng mga ano natin? Reinforcement steel bars. Si engineer. Cut. Wala. Ilan ang isang move natin? Okay, mag-set tayo mga 0.15 na. Mga 0.15. Try natin. 0.15. Sana hindi siya magkulang. Okay. So, pwede yung 0.15. So, ang gagawin natin, kukupihin lang natin ito. Ayan siya. Sa CF niya. Kopyahin natin siya. Kopyahin natin, then 0.15. So dalawang 0.15, 0.30. Tapos another 0.15, 0.45, di ba? Kasi galing yung kinopya ko eh. 60. So 0.60, 0.75, 90. 0.90, 1. 05. 05. 05 ba o 15? 05, sir. Okay, ilan next? Hindi na, i-ano natin, kopyahin na natin ito. Okay. Meron namang ano, para hindi na kayo mag-ganon-ganon. Ikakopy mo siya, itong pangalawa, copy. Tapos ilalagyan natin dito. Ay, kukunin natin, didikit mo dyan. Yan lang. So, pwede mo na yan i-mirror. I-mirror mo siya. Tapos, i-edit mo yung sa loob. I-trim mo yung sa loob. Ayan. So, dapat yung poste sa loob, walang ano yan. Kasi kumbaga, ito yung yan yung ano, yan yung footing natin. Ito yung semento natin. Na, kagaga pa. Diba? Yan yung bakal dito sa baba. Ito yung poste. Okay. Balik natin para mas madali nyo maintindihan. Okay. So nakuha na kung anong ibig sabihin nito? Yes. Yan yung mga bakal, reinforcement steel bars, horizontal and vertical. So, nilalagyan niya siya ng detail. So,
So, ano ba yung detail na, paano ba natin nilalagyan ng detail? Ang ginagawa ng iba, ganito lang. Lalagay lang sila ng line. Ganyan. Tapos, ganyan. Yung iba is circle. Yan lang. Ibig sabihin tinutukoy niya yung bakal na to. Saka yung naka... Tapos dito yung detail niya. Adjust natin ang X. Saan yung F? Siguro mga 0.20 lang. Para mga 0.075. Okay, ang sinasabi dito, gusto niyang isabihin dito kung ano yung ibig sabihin ng tinuturo niya. Tinuturo niya yung mga bakal na nakatayo at yung nakahiga. So, ang sasabihin niya dito, use 16 mm percent D hindi percent C. Ayan. 16 mm diameter RSB reinforcement steel bars, space at 0.15 meter. Both ways. Ilang piraso ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 piraso, pwede natin ilagay dyan. 10 pieces, pag makita kayo ng ganyan, ibig sabihin, ibig ko na yun doon sa lecture natin. 10 pieces of 16 mm diameter reinforcement steel bars. Space. Yung space niya, ibig sabihin yung mga pagitan niya, is 0.15 daw. Both ways, ibig sabihin pareho. Equal yung ano. Pero kung iba yung pieces na naka vertical and diagonal, isi-separate mo ngayon yung pang vertical at yung pang horizontal. So yan yung ibig sabihin nito. Pinapaliwanag niya. So ngayon, ang panday or mag-estimate ng materials nito, dito siya magtitingin. Alam niya na ang bibili niya na bakal ay 16 mm. Okay. Then yung panday, alam niya na 10 piraso lang yung ika-cut niya. Kaya kung lalampas siya ng 10 piraso, hindi na magkakasya yung materials na estimate. Maliban na lang kung dumaan sa flood control ni Romualdez. So, naintindihan ang detail? Yes. Okay. So ngayon, kung nalagyan na natin ng detail ang ating mga bakal, lalagyan naman natin ng detail yung poste. Siyempre, may bakal din yung poste. So, ang gagawin natin dyan, another offset tayo ng 0.025 papasok. Yan na naman yung bakal niya. Bakal. Kung mapapansin niyo yung poste, meron yung bakal sa loob na Sa loob. naka-ring, no? Stirrups. Okay. Actually, yung stirrups, ginagamit siya sa beam. Pero pag sa poste, hindi ako nagkakamali, baka nagkabaliktaran sila. Pero parang tie bars atang ginagamit sa poste. Tie bars, tapos sa poste, sa beam is stirrups. Doon lang yung sa dalawa kung hindi sila nagkapalitan. Tie bars and stirrups. But pwede naman din magkaiba lang ng term. Okay, ngayon, siyempre, yung bakal na yan, hindi mo yan siya maka-curve ng ganyan, ka-perfect. Ano yan siya, ganun, no?
So, ang gagawin mo dyan, ipi-fillet mo yan. Fillet, tapos lalagyan mo ng radius, R, mga 0.05 siguro. Malaki. Fillet, radius, 0.02. Yun. Or malaki pa rin. Fillet, radius, 0.01. Yan. Yan, fillet. Fillet. Ang purpose niyan para makita mo yung circle. Itutok mo ang mouse, lalabas yung plus. Pag lumabas, pinutin mo, ganyan. Yan na yung bakal na nakatayo. Main bars niya. Yan ang main bars niya. So, i-mirror ko na lang yan. Up. Hindi. Naka F8. Yan. Mirror. Mirror. Okay. Yung ibang mga poste, meron pa yan silang mga ganyan. Meron pa yung another. Madami yung bakal, no? Pero kahit apat lang, okay na yun. Yan. So, yan yung bakal sa loob ng poste. Okay, so pag nagawa nila yan, lalagyan naman din natin ng detail, pero hindi siya lalagyan ng detail dito. Doon natin lalagyan sa elevation. So, ang plano, ang floor plan, ang plano ng column footing, ganyan lang talaga. Ang pwede nang ibigay yung lapad and width. Then, yung lapad, length and width ng poste. Tapos, yung bakal ng footing. Ngayon naman, papakita naman natin kung gaano ba kataas yung poste. Kukopyahin mo lang ito. Magkuha ka ng isang bakal dyan sa baba. Isa lang. Tapos, kopyahin mo itong column footing, pati yung column. Tapos, yung bakal sa loob. Kopyahin mo, tapos, dapat hindi siya nakagano. Dapat straight lang. Sa baba. Yan. Ito, huwag nyo nang baguhin kasi tama na yung safety covering niya na 0.075. O ngayon, gaano ba kakapal yung footing? So, para kung 0.30 ang kapal ng ating footing, so ilan nga measurement nito? 1.5. So, babawasan natin siya ng stretch natin siya ng 1.2. Yan. Tapos ito, pwede natin i-explode ito sa loob. Explode natin para matanggal ito. Yan. Tapos yung gawin natin, extend. Tapos trim. Ang pabalikan? Then stretch na ito. Yan. Di ba mabilis lang siya? So ito, lalagyan din natin ng circle ito. Circle. So, pwede mong kopyahin ito para gawing guide. Pababa. Tapos lahat niyan ay lalagyan mo ng kopyahin mo yan. Lalagyan mo dyan. Kumbaga yan na yung bakal na. O ngayon, dapat meron tayong ganyan. Tapos i-mirror, i-ano natin. Mirror natin para sa kabila.
Kasi kung mapapansin niyo, yung bakal dito, yung main bars natin, nakapatong yan sa mating. Mating. Nakapatong yan. So, para mas madali, gawa ka na lang ng line dyan, idikit mo dyan. Okay. Tapos, gawa ka na lang ng line dito. Tapos, ang purpose mo dito, guide lang ito. Ito, pinasobra ko na siya. Pinasobra ko na para pag i-move ko ito siya. Pag i-move ko ito siya dito, isasali ko na ito. Move. Kukunin ko sa gitna. Lalagay ko doon sa gitna. Mapapansin nyo, gimove ko, sinali ko, napunta na siya sa baba. Hindi ko na siya kailangan tanggalin doon. So, kaya, nung na-balance na siya, meron na siyang sobra. No? Kasi hindi siya dapat yung ganyan. Dapat meron siyang sobra. Okay? So, offset tayo ng 0.05. Standard ito. 4. 1, 2, 3, 4. Sunod sa 0.05, 0.10. Offset 0.10 na 4 din. 1, 2, 3, 4, 4. Then 0.20, ay 0.15. 2, 3, 4. Then 0.20 na. 0.20 na lang natin ang last, no? 0.20 na lang. Okay. So, saka muna natin tapusin. Ngayon, gaano ba kalalim yung hukay natin? So, for example, galing sa baba, dito. Okay, galing sa ilalim ng hukay, papunta doon sa lupa, offset natin. For example, ang hukay natin, 1.5 meters. So, galing sa ilalim, offset natin, 1.5 meters. Ibig sabihin, ito yung lupa. Oo, yan. Yan yung NGL. Yan yung lupa. Ngayon, galing sa lupa, gano'n naman kataas yung flooring ng bahay. So kung mapapansin niyo, meron tayong hagdan. So that 1, 2, 3. Di ba? Dito ang tao sa lupa, aakyat siya 1, 2, 3. Yung pang 3 niya, 4. Yan. So ibig sabihin, ang standard na height ng hagdan natin ay 0.15 to 0.20. So right, for example, ang gamitin natin 0.20. Tapos ganyan. So another 0.20, kasi 4 yun. .20 and 0.20. 80. Yan. So ito yung lupa, ito yung flooring ng bahay. 0.80. Tanutan mo. Okay. Gilay mo naman sa elevation. Tama. Makita sa elevation. Dito siya. 0.80. Okay. Very good. Ano yung nakita niya agad. Okay. So galing sa lupa, 0.80. Ano yan. Kali ka kung balikot ako. So dito pa lang, alam mo na kung gaano kalalim yung hukayin mo at gaano kataas yung flooring ng bahay. Diba? So, ang ginagamit... Uy. Shutdown. Gamit. Shutdown. Yung kasi, Tigas. kaya ta. Shutdown na. Okay lang. Ang tigas.